Good day everyone! Today ang ating tutorial kung paano ba natin makikita lahat ng transaction na ginawa natin sa ating GCash account. Okay, let's start. Open lang natin ang ating GCash app and mag-login tayo gamit ang ating MPIN. And kapag nakapag-login na tayo sa ating GCash account, now pag na-open na natin, tap lang natin Remind Me Later and from home, tap natin yung transactions. And dito sa may transactions, makikita nyo dito yung mga previous transactions na ginawa nyo dito sa inyong GCash app. Pero ito ay limited lang, yung mga luma hindi nyo na makikita. And para nga ma-request natin yung buong transactions na ginawa natin sa ating GCash app, ang gagawin lang natin, i-drag lang natin to pataas para mapunta tayo dito sa dulo ng pinapakita nilang transaction history natin. And here, makikita natin yung request transaction history. Before we proceed, kung interesado din kayo sa topic na how to delete transaction history on GCash, ilalagay ko na lang yung link niyan sa may comment section. Pero tapusin nyo muna to para hindi na kayo babalik dito later. Now, back to the topic na how to request transaction history in GCash. Tap lang natin yung request transaction history. Yung email na makikita nyo dito nila ipapadala yung transaction history na i-request nyo. Pero kung gusto nyo i-update yung email nyo at gusto nyo ibang email na yung gamitin nyo, pwede nyo i-update yan sa inyong profile. Anyway, dito, tap lang natin dito yung arrow dito sa may box ng select option para sa date range. And dito meron ng mga options, last 7 days, last 30 days, last 60 days. Pero pwede nyo din naman i-custom or i-customize yan. Tap natin i-custom. And dito sa may from kung saan date tayo magsisimula, tatap lang natin yung calendar dito sa may gilid. Syempre, meron din ditong arrow kung gusto nyong ilipat yung date. And meron din naman tong back arrow kung medyo nakalampas na kayo sa date na gusto nyong malaman yung transaction ng mga ginawa nyo. And kapag nakapili na kayo, pupunta na tayo din sa may 2. Okay, tapusin ko lang to. Dito naman sa may 2, ito yung end date kung hanggang saang date ba yung i-request nyo. Okay, katulad nung kanina, pipili lang tayo. Meron ditong back arrow. At kapag nakapili na tayo, pwede na natin i-tap yung submit request. Tap lang natin yung okay and tapusin nyo to hanggang dulo dahil meron tayong marireceive na email at baka hindi nyo alam kung paano i-open yon. Okay, lalabas na tayo sa ating GCash app and mag-aabang na tayo sa ating email. Hanapin ko lang aking Gmail app. And here sa aking Gmail app, naka-receive na agad ako ng kanilang email. And ito na nga yung ating transaction history. Naka-PDF siya. From January 1 to 2022 to November 1, 2023. Nakadepende yan kung anong date ba yung ni-request nyo. And dito itatap nyo lang yung arrow para ma-download natin yung ating history na ni-request. Pwede natin makita yun sa taas ng cellphone natin kung download complete na ba. And itatap lang natin yun para i-open natin sa ating PDF or kung saan nyo gustong i-open. And here, this file is protected. Para ma-open natin yung file, kailangan lang natin ilagay yung ating last name saka yung last 4 digits of your mobile number. Uulitin ko, ang ilalagay natin yung ating apelyido saka yung huling 4 na numero ng ating mobile number na nakaregister sa ating GCash account. And finally, ito na nga, nakapag-request na ako ng aking transaction history at nakikita ko na lahat ng mga transactions na ginawa ko sa aking GCash app. And para lumaki to, i-zoom in nyo lang or i-zoom out. Hanggang dito na lang ang video natin for today.